Akala ko sapat na ang asin at kutsilyo. Akala ko sapat na ang takot ko. Pero nung gabi na binalikan niya ako, mas mabilis siya, mas gutom at mas galit. At sa oras na anyon, na-realize kong hindi lang ako ang tinutugis niya. May binubuo siyang mas malaki. Kinabukasan, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na panaginip lang ang lahat. Pero di mo basta-basta may imagine ang bangkay ng aso mong tanggal ang laman loob. That night, nagbaon na ako ng kutsilyo. Wala akong balak magpakabiktima. Eksaktong 2:00 ng gabi, narinig ko na naman ang pakpak. Mas malakas ngayon. Plak! Plak! Tapos may lagaslas na parang basang karne. Tinungo ko agad ang bintana, humigop ng hangin para hindi manginig. Wala pa siya, pero may naiwan. Yung kalahating katawan, nasa likod ng bahay, nakasandal lang sa punong saging parang manika. Walang laman ang tiyan, may parang sinulid ng dugo papunta sa bubong. Tumakbo ako palabas, bit-bit ang kutsilyo. Mali! Pagbukas ko ng pinto, bam! Sumalpok siya sa akin. Ang bilis, parang hangin na may kuko. Tinamaan ako sa braso, napahiga ako sa lupa. Nakita ko ang mukha niya malapit sa akin. Nakangisi, punong-puno ng dugo ang bibig. Hinampas ko siya gamit ang kutsilyo, tumama. Napaurong siya pero hindi nasaktan. Tumakbo ako papasok. Slam! Sinara ko ang pinto, kinandado. Tumawag ng tulong sa cellphone, walang signal. Tumingin ako sa bintana. Nasa bubong ulit siya, pero ngayon, may dala siyang ulo ng kambing. May iniikot siya sa bibig. Parang bulong, parang orasyon. At doon ko naisip, hindi siya basta kumakain. May tinatawag siya.